ba ako lang mahal mo? Ikaw nga at wala nang iba. Pero naging mabuting asawa sa akin si Alan. At kung iiwan ko siya, gusto ko lang na maging malinis ang aming paghihiwalay. Pero Carmis, nakala ko... Kailangan ko magpaalam sa kanya. Dahil kung hindi, kahit magsama tayo, hindi rin tayo magiging maligaya. Hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. Ay, ano ba naman yan? Bitin na naman. Ay nako, ganyan naman talaga lagi ang palabas, Mars. Hindi ka pa nasanay. Ang ganda talaga ng story, no? Nakaka-inlove. Nakakaingit ang love story nila. Nainggit pa to? Ikaw nga tong nakakaingit eh. Ano pa bang mahiling ng isang katulad mo? Napakagwapa ng asawa mo at isa pang doktor. Nasa sayo ng lahat ang pwedeng hilingin ng isang babae. Tapos dyan sa teleserye, maiinggit ka pa? Ay nako Mars, kung alam mo lang. Napuburyo na nga ako dito sa bahay eh. Kasi naman... Good evening, honey. Oh, nandito ka pala, Mare. Kumain na ba kayo? Honey, nandiyan ka na pala. Teka saglit, maghahain na ako. Ay nako Mars, uuwi na rin pala ako. Medyo late na kasi. Baka dumating na rin si kumpare mo. Paano, maiwan ko na kayo? Sigurado ka Mars? Hindi ka nakakain dito? Sige, ingat ka. Bukas ulit ha. Han, tara na sa kusina. Nagluto ako ng masarap na ulam. Naku Han, pasensya ka na. Kailangan kong dumiretso sa laboratorio ko. May tinatapos kasi kaming research. Kailangan kong gawin to ngayong magdamag. Pero, Han, baka hindi ka pa kumakain. Kumain na muna tayo. Makakapaghintay naman yan eh. Naku honey, pasensya ka na talaga. Kung nagugutom ka, kumain ka na dyan. Mamaya na lang ako kakain. Sige na ha, kailangan ko nang gawin to eh. Si Mara, isang mabuting asawa. Marami ang naiinggit sa kanya dahil sa katayuan niya sa buhay. Bukod sa may napakagwapo siyang asawa, ay isa rin itong profesional. Halos karamihan ng kapitbahay nila ay naiinggit sa kanyang katayuan. Ngunit ang hindi nila alam ay may nakatagong kalungkutan ang babaeng ito. Oo nga't maayos ang kanilang pagsasama, ngunit napapabayaan na siya ng asawa niyang si Rani. Masyado itong busy sa trabaho at sa tuwing umuuwi naman ay agad itong dumidiretso sa kanyang laboratorio. Halos wala na itong panahon para sa kanya. Ayaw naman itong pumayag na magtrabaho siya. Ang problema lang ni Mara ay nabuburyo na siya sa kanilang bahay. Bukod sa mga halaman at paglilinis ng bakuran, ay ang telebisyon ang naging araw-araw nitong libangan. Wala siyang ginawa kundi maghintay sa kanyang asawa. Nasasabik siya sa kanyang kabiyak. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ay palagi ang dumidiretso ito sa kanyang laboratorio. Madalas ay ganon ang nangyayari. Hi Han, nandiyan ka na pala. Tara, kain na tayo. Mara, guess what? May malaking development na nangyari sa aming eksperimento. Nagawa naming i-preserve ang utak ng kuneho at napanatili itong buhay. Kapag nagtagumpay kami, kaya naming ipagpalit ang ulo ng kuneho at isang aso. Napakalaking break nito sa history kapag nagkataon. Konti na lang, magtatagumpay na kami. Siya nga pala, kumain ka na. Huwag mo na akong hintayin. Malamang ay abutin na naman ako ng umaga nito. Sige Han, dadiretso na ako sa laboratorio ko ha. Pasensya na. Ay nako, palagi naman. Malungkot na naman nasasapit ang gabi ni Mara. Matutulog siya na walang katabi. Madalas ay ganun ang nangyayari. Kaya't napapaisip na siya hanggang kailan siya magtitiis ng ganito. Minsan ay gusto niya na sumuko sa kakaunawa sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa mahal niya ito ay patuloy pa rin siyang nagtsatsaga. Kinabukasan ay muli na naman siyang pinuntahan ng kanyang kumare. Dito nga ay nagkwento na siya tungkol sa nangyayari sa kanilang dalawang mag-asawa. Pinayuhan pa siya nito na magsuot ng sexing pananamit at siguraduhing mabango ang kanyang buong katawan bago pa umuwi ang kanyang mister. Agad niya namang sinunod ang payo nito, kaya't kinagabihan niya. Honey, I'm home.
Han? Han, nasaan ka? Han? Ano yung suot mo? Bakit ganyan ang pananamit mo? Bakit, Han? Hindi mo ba nagustuhan? Ang sexy ko, no? Ah, oo naman. Eh, bakit ba ganyan ang suot mo? Ano bang pumasok sa isip mo? Han naman, pagbigyan mo naman ako. Lagi ka na lang busy dyan sa trabaho mo eh. Tapos, pag uwi mo, wala ka pang time sa akin. Han, pasensya ka na. Alam mo namang napakalaki ng eksperimentong ginagawa namin. Please naman, pakiunawa muna. Promise, kapag natapos to, babawi ako sa'yo. Eh, pasensya ka na muna. Kailangan talaga namin gawin to eh. Han, please naman. Kahit ngayong gabi lang. Sabayan mo naman ako sa pagkain at tabihan mo ako sa pagtulog. Lagi na lang kasing nasasayang yung mga niluluto ko para sa'yo. Honey, sana unawain mo naman. Sobrang kritikal ng ginagawa naming eksperimento ngayon, kaya't napakahalaga ng bawat segundo. Sige na, kumain ka na. Tapos kapag inanto ka, huwag mo na akong hintayin. Matulog ka na. Paano, pupunta mo na ako sa laboratorio ko ha? Ha naman eh. Ano ba naman yan? Hello, Dr. Santos. May magandang balita ako sa'yo. Ang ganda ng development na nangyayari. Sa tingin ko, konting panahon na lang, magtatagumpay na tayo. Konting subok pa, magagawa na natin to. Well, ngayon pa lang, binabati na kita, Mr. Belmonte. Napakalaking break nito kapag nagkataon. Makikilala tayo sa buong mundo. Siyempre naman, pinaghirapan natin to eh. Pasasaampat, magtatagumpay din tayo. Siya nga pala, nabasa mo na ba yung mga report ko Han? Anong ginagawa mo rito? Di ba't sinabi ko na, kapag bukas ang pulang ilaw, huwag na huwag kang papasok dito sa laboratorio ko? Honey, please. Magpahinga na tayo. Itigil mo na muna yan. Pwede naman siguro yan bukas eh. Han, ano ba? Bakit ba ang kulit mo? Hindi mo ba maunawaan ang trabaho ko? Honey kasi, wala ka ng time sa akin. Lagi ka na lang nandito sa laboratorio mo. Han, di ba sabi ko, babawi naman ako. Manood ka na muna ng TV ron. Manood ng TV? Wala nang palabas. Anong oras na? Ayun lang ba ang problema mo? Sige, bukas na bukas din. Tatawagan ko yung nagkakabit ng cable para hindi ka mawala ng palabas. Sige na, iwan mo na muna ako dito. Marami pa akong dapat asikasuhin. Lagi na lang. Kinabukasan, habang naliligo si Mara, ay narinig niyang tumunog ang kanilang doorbell. Nagmamadali pa siyang hinagilap ang kanyang towel upang itapis sa kanyang katawan. Napangiti pa siya dahil naisip niya na maagang umuwi si Rani. Inakala niyang magkakaroon na ang asawa ng panahon para sa kanya. Excited pa siyang bumaba upang buksan ang pintuan. Ngunit laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang isang may tsura at matipunong lalaki. Natulala pa ng bahagya si Mara. Hindi niya maikakaila na may dating sa kanya ang lalaking yon. Good morning, ma'am. Ako po yung galing sa cable company. Ako po yung pinadala ng kumpanya na magkakabit ng cable nyo. Saan po ba banda nakapwesto ang TV nyo? Ma'am? Ma'am? Hello po. Ma'am? Pasensya ka na. Ano nga ulit yun? Ako po yung magkakabit ng cable. Belmonte resident po ito, di ba? Oo. Ikaw pala. Sige, halika. Pasok ka. Nako ma'am, pasensya na kayo ha. Naistorbo ko pa yata yung pagligo nyo. Saan ho ba yung kakabitan? Nandito po ba sa baba? O sa taas? Ha? Anong ibig mo sabihin? Yung TV ba? Meron dito. Ayun o, nasa sala. Tapos yung isa nando sa kwarto. Nasa taas. Ganun po ba ma'am? Sige po, ako nang bahala rito. Baka po hindi pa kayo tapos maligo. Maaari nyo na po akong iwanan. Ganun ba? Hindi naman. Magpipis lang ako. Saglit. Ikaw nang bahala dyan ha. Salamat.
No problem, ma'am. Nagmamadaling umakyat tungo sa kwarto si Mara. Hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili. May kakaiba siyang naramdaman sa lalaking yon. Ngunit naalala niya ang kanyang asawa, kaya't bahagya niyang sinampal ang kanyang sarili. Nagmamadali pa siyang nagbihes ng isang formal na damit. Matapos nun ay bumaba na siya sa sala upang tignan ang ipinapakabit nilang cable. Ma'am, okay na po. Naikabit ko na siya. Saan nga po pala yung isa niyo pang TV? Nandun sa taas. Teka lang. Gusto mo ba ng maiinom? Coffee or juice? Juice na lang, ma'am. Masyado pong mainit dito sa loob ng bahay niyo. Ganun ba? Teka lang, bubuksan ko lang electric fan. Hindi na po, ma'am. Talagang sobrang hot lang dito. Teka lang, ikukuha kita ng juice. Wala po kayong ibang kasama rito, ma'am? Napakaganda naman ng bahay niyo. Parang kayo. Salamat. Actually, may kasama ako dito, yung asawa ko. Kaso, medyo abala siya ngayon sa trabaho. Talaga, ma'am? May asawa na kayo? Hindi po halata, Para kasing dalaga pa kayo. Ganun ba? Salamat. Grabe naman yung asawa niyo, ma'am. Lagi palang busy. Sa ganda niyong yan, may iba pa pala siyang pwedeng pagkabisihan. Hindi naman sa ganon. Scientist kasi ang asawa ko, kaya't maraming ginagawa. Pero okay naman kami, at saka mabait siya. Kaya wala naman kaming problema. Pasensya na kayo, mama. Masyado na ako maraming tinatanong sa inyo. It's okay. Eto na yung juice mo. Salamat, ma'am. Nasa na nga po pala yung isang TV nyo? Aakyatin ko na po ba sa taas? Ha? Oo. Sige. Halika, sasamahan kita sa taas. Siya nga pala, ma'am. Kung sakaling magkaproblema kayo, i-check nyo rin tong dalawang cable na to. Ang tawag po dito sa isa ay female jack. Yung isa naman ay male jack. Ganito lang po ang gagawin nyo. Ipapasok nyo lang yung male sa female para magkonekta silang dalawa. Ganun ba? Sige. Pero okay na yan? Oo, ma'am. Wala nang problema to. Paniguradong mag-i-enjoy kayo kapag binuksan nyo na to. Marami po kasing premium channel ang kasama sa promo namin ngayon. Panigurado pong liligaya kayo kahit maghapon lamang kayong mag-isa dito sa bahay nyo. Ganun ba? Maraming salamat Tama ka. Alam mo, ito lang talaga ang madalas kong libangan dito sa bahay. Nakaka-boring na nga Basta po, kapag kailangan nyo ako, narito po ang numero ko. Anytime po, kahit hating gabi. Ha? Hating gabi? Bakit? May pasok pa rin ba kayo ng ganong oras? Hindi naman po, ma'am. Ang sa akin lang baka kasi magloko to. Basta para sa inyo, anytime, darating agad ako. Maraming salamat. Sige susubukan ko na siya. Bagong ligo lamang si Mara, ngunit butil-butil na ang kanyang pawis. Marahil ay tama nga ang binata. Mainit sa loob ng kanilang bahay. Ngunit ang init na yon ay hindi literal. Nagmumula iyon sa kakaibang sensasyon na kanyang nadarama. Dahil iyon sa mga tingin at mapang-akit na pananalita ng binata. Huling-huli nito ang kanyang kiliti. At iyon ang hinahanap niya sa kanyang asawa. Saglit silang nagkatitigan nito nang halos sabay nilang damputin ang remote control ng TV. Bahagya pang nagdikit ang kanilang mga braso. Amoy na amoy ni Mara ang halimuyak na nagmumula sa binata. Ganon din ang binata sa kanya, kaya't nakatitig ito sa kanya na para bang anumang oras ay handa siyang sunggaban. Ngunit ang mainit na tagpong yon ay bigla na lamang naputol nang marinig niya na bumukas ang main door ng kanilang pintuan. Unti-unti niya rin narinig ang boses ng kanyang asawa. Tinatawag siya nito.
Nagulat pa si Rani nang abutan silang dalawa ng binata na naroon sa kanilang kwarto. Nakita niyang abala ang lalaki na nakapwesto sa likod ng telebisyon habang ang kanyang asawa naman nagbabasa lang ng dyaryo. Han, sino yung lalaking yan? Bakit siya nandito sa loob ng ating kwarto? Han, nandiyan ka na pala. Sorry, hindi ko narinig yung boses mo. Siya yung nag-aayos ng cable. Di ba ikaw yung tumawag sa kanila? Good afternoon, sir. Ako po yung pinadala ng company. Ako po si Carlo, ang magkakabit ng cable nyo. Ganun ba? Akala ko naman kung sino tong isang to eh. Bueno, ayos na ba yan? Kung ayos na yan, makakaalis ka na. Sandali na lang po to, sir. Ini-install ko na lang po yung cable sa likod. Honey, napaaga yata yung uwi mo Wala ka na bang trabaho? Hindi Han. Marami pa rin akong gagawin sa laboratorio. Alika, kumain muna tayo. Sige Han. Hintayin ko na lang matapos to. Saglit na lang naman to. O sige, hintay kita sa baba Pare, pakitapos na yan Ako na ang bahala sa'yo. Nang nakababa na si Rani, ay saglit na nagkatitigan si Mara at ang binata. Wala silang masabi sa isa't isa. Unti-unti nang naglakad si Carlo palabas ng kwarto. Ngunit bago yon ay nagpakawala ito ng isang makahulugang ngiti kay Mara. Iniabot pa nito ang isang tarheta kung saan ay naroon ang kanyang telephone number. Nang makaalis na ang binata, ay doon lamang pumapa ang tensyon na nararamdaman ni Mara. Saglit niya pang inalog-alog ang kanyang ulo. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na mali ang nasa isip niya. Malaking kasalanan yon kapag nagkataon. Naisip niya na lang na babawi naman sa kanya ang kanyang asawa sa oras na matapos nito ang ginagawang eksperimento. Lumipas pa ang ilang araw at ilang linggo. Ngunit ganun pa rin ang nangyayari. Wala pa rin panahon sa kanya si Rani. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa na magiging maayos pa ang kanilang pagsasama. Naiisip niya kung ganito sila palagi ay walang mangyayari. Sa kabila nun ay nagtiyaga pa rin siya maghintay sa kanyang asawa. Ngunit lumipas na ang ilang buwan. Ganon pa rin ang lahat. Wala nang iba pang nagawa si Mara kundi ibaling na lang ang kanyang atensyon sa panonood ng telebisyon. Kung minsan pa nga ay siya na ang dumadalaw sa bahay ng kanyang kumare. Doon ay umihingi siya ng payo dito. Mariin naman siyang sinasabihan nito na unawain ang asawa at huwag gagawa ng kahit anumang kalokohan. Nakikinig naman siya rito, ngunit sa kabila nun ay dama niya pa rin ang kalungkutan ng kanyang buhay. Isang gabi ay kararating lang ng kanyang asawa. Halos hindi niya na rin ito naasikaso dahil alam niya naman ang gagawin nito. Didiretso na naman ito sa kanyang laboratorio. Hindi nga siya nagkamali nang matanaw niya ang pulang ilaw na nakakabit sa ibabaw ng pintuan ng laboratorio ng asawa. Tuwang-tuwa siya sa kanyang pinanonood at talaga namang naaaliw siya sa itinatakbo ng istorya nito. Nang bigla na lang nagloko ang kanyang telebisyon. Buwisit na buwisit si Mara, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sinubukan niya ring puntahan ang kanyang asawa upang magpatulong sana na ayusin ang cable. Ngunit nakalak ang pintuan nito. Wala nang ibang maisip si Mara kundi tawagan ang taga-ayos ng cable na si Carlo. Oo nga't gabi na, ngunit nagbitaw ito ng salita sa kanya na anytime ay pwede niyang kontakin to. Maya-maya pa ay hindi na nga nagdalawang isip pa si Mara. I-denial niya ang numero ng binata. Lumipas lamang ang ilang minuto ay agad naman itong dumating. Good evening, ma'am. Kumusta po kayo? Pasensya ka na, Carlo. Nagloko kasi yung cable Naistorbo pa tuloy kita. Gabi na. Basta kayo, ma'am.
walang problema yan. Sabi ko 'di ba, anytime. Anytime na kailanganin nyo ang serbisyo ko. Salamat. Siya nga pala ma'am, saan ba yung gusto nyong unang ipaayos? Yung nasa taas o yung nasa baba? Kahit ano. Ikaw na ang bahala. Ma'am, wala naman po palang problema to. Di ba tinuro ko na po sa inyo to? Kailangan nyo lang ipasok itong male jack sa female jack. Ganun lang po kasimple. Ganun ba? Sorry. Kasi nakalimutan ko. Baka nahugot lang yan. Oo ma'am, nahugot nga lang to. Kaya kailangang ipasok para gumana. Siya nga pala ma'am, mag-isa lang ba kayo dito sa bahay? Hindi. Nandyan yung asawa ko sa laboratorio niya. Ganun po ba? Busy na naman pala si mister. So, paano ma'am? Kailangan nyo pa ba ang serbisyo ko? Magsalita lang po kayo ma'am. Mayroon pa po ba kayong gustong ipagawa? Yung ano? Yung alin po ma'am? Alin po ba ang kailangan kong ikumpone? Kasi... wala. Hindi na nakagalaw pa si Mara. Nang unti-unti ay lumapit sa kanyang kinatatayuan ang pinatang si Carlo. Unti-unti nitong nilapit ang kanyang maamong muka sa muka ni Mara. Napapikit na lamang ang ginang. Hindi niya na sinubukan pang pumalag at di naman na lang ang mainit na halik ng binata. Sinamantala ni Mara ang mga sandaling yon. Ito ang matagal niya nang hinihintay na gawin sa kanya ng asawa niya. Ngunit lagi itong walang oras para sa kanya. Nagtampisaw ang dalawa sa kataksilan at hindi man lamang sila kinabahan na sa sala pa nila ginawa ang mga bagay na yon. Sa isip-isip ni Mara ay okay na rin yon upang mabantayan niya kung mamamatay na ang pulang ilaw na nasa pintuan ng laboratorio. Indikasyon kasi yon na palabas na ang kanyang asawa. Ngunit lumipas na lang ang ilang oras ay hindi naman ito nangyari. May ngiti sa mga labi ni Mara nang makauwi na si Carlo. Animoy isang tuyot na halaman siya na matagal na hindi nadiligan. At ngayong gabi ay nangyari nga ang mga bagay na yon. Lumipas pa ang ilang araw, makailang ulit na nangyari ang pagtataksil ng dalawa. Madalas pang nagaganap yon habang abala si Rani sa kanyang laboratorio. Patuloy na nagtampisaw sa kataksilan si Mara. Halos hindi niya na rin maasikaso ang kanyang asawa. Sa tuwing umuwi ito ay hindi niya na ito masyadong napapansin. Hindi niya na rin ito kinukulit pa. At dahil sa sobrang abala ni Rani ay hindi niya na napansin ang pagbabagong yon mula sa kanyang asawa. Isang gabi ay nagmamadaling umuwi si Rani. Gaya ng dati ay halos patakbo pa itong pumasok sa kanyang laboratorio. Ilang oras pa ang lumipas. Tuwang-tuwa ito at halos magsisisigaw dahil nagtagumpay na ang kanilang eksperimento. Sa sobrang tuwa nito ay patakbo itong lumabas ng kanyang laboratorio. Hindi niya na napindot ang switch ng pulang ilaw. Nagmamadali siyang binuksan ang pintuan ng kanyang laboratorio. Ang galak na kanyang nadarama ay napalitan ng bigati nang naaktuhan niyang may kahalikan ng kanyang asawa habang nakaupo sa sofa ng kanilang sala. Halos pagtakluban ng langit at lupa si Rani. Sumikip ang kanyang dibdib at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Mara, paano mo nagawa ang mga bagay na to? Unti-unting napaatras si Rani.
bumalik siya sa kanyang laboratorio. Doon ay napasalampak siya sa isang sulok at tumagulgol na parang bata. Sa daily routine na ginagawa ni Rani ay tila nasanay na si Mara. Kaya't hindi nito inaasahan na magbubukas ang pintong yon na hindi namamatay ang kulay pulang ilaw nito. At dahil doon ay nasaksihan ng kanyang asawa ang pagtataksil na kanyang ginagawa. Lumipas pa ang ilang minuto. Hindi na mapakali si Rani. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Maya-maya pa ay may nabuong ideya sa isipan nito. Nagulat pa si Mara at si Carlo nang biglang may sabay na tumakip na tela sa kanilang mga bibig. Nanggagaling yon sa kanilang likuran. Naaninag pa nila ang imahe ni Rani bago pa sila tuluyang makatulog. Nilagyan pala nito ng kemikal ang telang yon. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting nagising si Mara. Magkayakap pa rin ang dalawa habang nakaupo sa sofa. Nagulantang pa sila nang matanaw nila sa kanilang harapan. Nakaupo doon si Rani habang nakatitig sa kanilang dalawa. Han, I'm sorry. Let me explain. Ha? Ano nangyari? Nakatulog pala tayo. Oo, nakatulog kayo. Ang himbing ng tulog nyo. Mga ilang araw na kayong tulog. Han, anong ibig mo sabihin? Nagimbal ang dalawang taksil nang napansin nila ang isa't isa. Hindi sila makapaniwala at tila isang bangungot lamang ang lahat ng yon. Kitang-kita ni Mara ang kanyang katawan at nakakabit yon sa ulo ni Carlos. Ganon din ang katawan ni Carlos na nakakabit sa kanya. Hindi siya makapaniwala pero nagkapalit silang dalawa. Han, anong ibig sabihin nito? Anong nangyari sa amin? Ano nangyari sa atin? Bakit nagkapalit ang katawan natin? Di ba yan naman ang gusto nyo? Ang katawan ng isa't isa? Ibinigay ko lang ang hilig nyo. Ngayon, habang buhay nang mapapasa inyo ang katawan ng bawat isa. Han, ibalik mo kami sa dati. Mr. Belmonte, ano tong ginawa niyo sa amin? Pakiusap, ibalik niyo ang katawan ko. Oh, hindi niyo ba nagustuhan? Hindi ba't gusto niyong angkinin ang katawan ng bawat isa sa inyo? Ngayong nagawa ko na hindi pa rin kayo masaya. Ginawa ko lang naman ang ikakasaya niyo. Ngayong nagkapalit na kayo ng katawan, hindi niyo na kailangan pang magnakaw ng sandali. Buisit. Ano bang klaseng lugar to? Napakalayo pala nito. Kung alam ko lang nagsama sana ako ng mga tropa. Pasakay talaga tong si Papa. Hanggang ngayon. Irritabling tinatahak ni Jonard ang isang liblib na lugar patungo sa isang malayong probinsya. Balak niyang puntahan ang ari-arian na mamanahin niya mula sa pumanaw niyang ama. Isang malaking bahay at napakalawak na lupain. Nag-iisang anak lamang siya at ngayong wala na ang kanyang mga magulang ay solong-solo niya na ang lahat ng iyon. Asar na asar siya habang nagmamaneho. Naaalala niya ang namatay niyang ama o mas tamang sabihin ang pinatay niyang ama. Jonard, salamat at dumating ka. O papa, kumusta ka na? Himala naalala mo ko? Kaya naman pala.
Kung di ka pa nagkasakit maaalala mo pa ba ako? Anak, nais kong humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Marami akong nagawang pagkakamali sa buhay ko at pinagsisisihan ko na ang lahat ng yon. Ay naku pa, huwag ka na magdrama. Bakit mo nga pala ako pinatawag? Pamamanahan mo na ba ako? Anak, narito ang papeles ng aking mga ari-arian. Kasama na rin dyan ang mga titulo at ang last will testament ko. Sa'yo ko ipapamana ang mga apartment at bahay ko. Wow! Salamat naman kung ganun. Matagal ko nang hinihintay yan Kaso, para ka namang walang anak Hindi mo nga ako naalala Anak, patawarin mo na ang papa mo. Malapit na akong mamatay. Nais ko sanang makuha ang pagpapatawad mo sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Okay na yun. Huwag mo na alalahanin yun. Tapos na yun At saka, teka, bakit ito lang? Alam ko, marami ka pang ari-arian Mamamatay ka na lang, pinagdadamutan mo pa ang sarili mong anak. Ano bang klase kang ama? Teka, ano yung isang folder na yan? Patingin nga ako. Jonard, huwag mo nang galawin yan. Hindi para sa'yo ang bagay na yan. Sinasabi ko na nga ba Alam ko talagang meron kang lupain sa probinsya. Oh, napakalawak nito Teka, bakit ganito? Huwag mo sabihin, ano to, ipapamigay mo lang? Nag-iisip ka ba? Dapat sa akin mapunta to. Bakit ibibigay mo sa charity to? Hindi maaari to. Sa akin dapat mapunta tong property na to. Anak, hayaan mo na ang lugar na yan. Sadyang idinonate ko yan upang hindi ka na makapunta sa lugar na yan. Tignan mo tong taon to. Tanda mo na hindi ka pa rin nagbabago. Ba't ayaw mo ako pumunta sa lugar na yan? Sa akin yung property na yan. Mamamatay ka na, kaya sa akin mapupunta lahat yan. Total, hindi pa naman notaryado to at buhay ka pa. Akin na nga to. Anak, Pupunitin ko. huwag mo gawin yan. Pabayaan mo na ang lugar na yan. Hindi ka dapat magtungo dyan. Napakawalang kwento mo talagang ama. Siguro marami ka pang tinatagong property sa akin Oras na siguro para magpahinga ka na. Ang katulad mo ay hindi na dapat nagtatagal sa mundong ibabaw. Doc, Mamatay ka! Jonard! Nurse, magmadali kayo! Ang papa! Hindi na siya humihinga! Walang awang tinakpan ni Jonard ng unan ang mukha ng kanyang ama. Malaki ang galit niya rito sapagkat simulat sa pool pa lang ay iniwan na siya nito. Maaga ring yumao ang kanyang ina kaya't namalagi na lang siya sa isang bahay ampunan. Nang sumapit siya ng 12 anyos ay tumakas siya sa bahay ampunang yon. Simula nga nun ay namuhay na siya sa kalye. Iba't ibang gang ang kanyang nasagupa. At dahil kinalakihan niya ang marahas na paligid, ay halos gano'n na rin ang kanyang pag-uugali. Halos lahat na ng klase ng krimen ay nagawa na ni Jonard. Iba yung hirap na rin ang kanyang pinagdaanan, kaya't buong pagtataka niya nang nalaman niyang ipinapahanap siya ng kanyang ama. Naghihingalo na ang matanda nang magkita sila nito. Ngunit dahil sa galit niya ay tuluyan niya ng winakasan ang buhay nito. Halos alauna na ng madaling araw nang marating niya ang isang transient house. Dito muna siya magpapalipas ng gabi at kinabukasan natutuloy sa mansyon na ngayon ay kanya ng pag-aari. Hoy tanda, maganda ba yung mga kwarto nyo rito? Baka malamok ha? Hindi naman iyo. Komportable ang mga kwarto namin dito. Ikaw lang ba ang mag-isa? Bakit? May nakikita ka bang kasama ko? Malamang ako lang mag-isa.
Nasaan ba yung kwarto? Napapagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Sige, alika rito. Sumunod ka sa akin. Inihatid siya ng matanda sa isang maliit na kwarto. Doon ay nakita niya na malinis at maayos naman ito. Iniabot niya agad ang kaukulang bayad sa matanda at kinailangan niya ring magpakita ng isang valid ID. Nagulat ang matanda nang nabasa ang kanyang pangalan mula sa kanyang driver's license. Iho, saan ba ang tungo mo? Ang pangalan mo ay Jonard Regalasyon? Oo, tanda. Bakit? Hindi ka ba marunong magbasa? Nakikita mo naman yung pangalan ko, di ba? Tinatanong mo pa. Total, tinatanong mo naman kung saan ako pupunta. Ako naman ang magtatanong sa'yo. Malayo pa ba rito yung mansyon ni Ronald Regalasyon? Ang mansyon na yon? Kaano-ano mo si Ronald? Kilala mo pala yung tatay ko. Pues ako lang naman yung bagong may-ari ng mansyon na yon. Ngayon pa lang ako pupunta kasi busy ako eh. Malayo pa ba yon? Nako iyo, kung ako sa'yo, hindi na ako tutuloy sa lugar na yon. Lubhang delikado at mapanganib doon para sa'yo. Ano ba meron doon? Parehas kayo ni Papa. Bakit pa ayaw niyo akong papuntahin sa lugar na yon? Bakit may mga aswang ba doon? May mga multo? May maligno? Ano? Magsalita ka nga. Hindi ako natatakot kahit sino nandun. Pag-aari ko yung bahay na yon at ako lang may karapatan doon. Iyo, kung ako sa'yo, ay ibenta mo na lang ang property na yon at huwag ka na magtungo pa doon. Teka nga tanda, bakit ba nakikialam ka? Paano ko ibebenta yun na hindi ko pa nga nakikita? Diyos ko, pagod na ako eh. Dinadagdagan mo pa sakit ng ulo ko. Sige na. Kumpleto na yung bayad ko. May kasama na rin dyan tip para sa'yo. Sige na, gusto ko na magpahinga. Sige iyo. Pasensya ka na. Kinabukasan ng umaga ay agad siyang tumulak tungo sa mansyon na yon. Nasa 15 kilometro pa ang kanyang nilakbay bago niya narating ang lugar na yon. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Jonard nang makita niya mula sa labas ang isang napakalaking mansyon. Oo nga't may kalumaan na ito at talagang wala nang nag-aasikaso. Pero hindi yon ang nasa isip niya. Iniisip niya ang halagang mapapasa kanya sa oras na maibenta niya ang property na ito. Unti-unti niyang tinahak ang daan patungo sa mansyon na yon. Nagulat pa siya kasi hindi nakalak ang gate nun. Naisip niya tuloy baka marami nang nakapasok sa mansyon at ninakawan na ito. Bahagya pa siyang nahirapan na buksan ang main door nito kaya't busit na busit siya. Sa huli ay pinagtatatadyakan niya na lang ito. Ngunit laking gulat niya nang may nagbukas ng pintuan na yon. Hi, welcome. Anong pangalan mo? Parang hindi kita kilala. Pangalan ko? Hindi mo ako kilala? Ako lang naman ang may-ari nitong property na to. Teka, bakit kayo nagpa-party sa loob? Bakit ang dami nyo? Ano bang meron dito? Ay, pasensya ka na. Ang alam ko, si Ronald ang may-ari ng bahay na to. Hinihintay nga namin siya eh. Anak ako ni Ronald. Ako si Jonard. Paano nyong hihintayin yun patay na yon? Magsilabas nga kayo. Totoong matagal na namin hinihintay na magbalik si Ronald. Ngunit ikaw pala ang anak niya. Halika, samahan mo kami magsaya. Hindi mo ba ako naririnig? Umalis kayo rito. Magsipaglabas kayo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sa akin ang property na to. Trespassing na kayo. Magkahalong gulat at pagkainis ang bumungad kay Jonard sa mansyon na yon. Hindi niya akalaing may mga tao sa loob. Kasi kung titignan niyo sa labas, ay sobrang tahimik at aakalain mong matagal ng panahon na inabando na. Nang makapasok siya, ay doon niya lamang narinig ang malakas na tunog ng mga kaidaran niyang nagpa-party sa loob ng mansyon. Nagtaka pa siya nang sabihin ng isang babae na hinihintay nila
ang kanyang papa. Ngunit hindi niya na binigyan ng pansin yon. Ang mahalaga sa kanya ay mapaalis ang lahat ng taong nasa loob ng kanyang mansyon. Ngunit sa kanyang pagkairita ay parang hindi siya naririnig ng mga ito, kaya't halos sumigaw na siya. Natigilan lamang siya nang lumapit sa kanya ang isang napakagandang dilag. Iniabot nito ang kanyang kamay tungo sa kanya. Hi, ikaw ba si Ronald? Matagal ka na naming hinihintay. Hindi ako si Ronald. Ako si Jonard. Tatay ko si Ronald. Kumusta ka? Okay lang naman ako. Oo nga, kala ko kasi ikaw si Ronald. Medyo magka-wait kasi kayo. Actually, matagal ka na naming hinihintay. Nagpa-party kami dito. Nagkakasiyahan. Halika, samahan mo kami. Sige. No problem. Ang inis at galit na nararamdaman ni Jonard ay bakas sa kanyang muka. Ngunit bigla na lamang umaliwalas ang kanyang itsura. Nang lapitan siya ng isang napakagandang dilag, hindi niya maikakaila sa kanyang sarili. Malakas ang dating ng dalaga para sa kanya. Ako nga pala si Sofia. Halika, uminom ka. Samahan mo na rin kami sumayaw. Buti na lang dumating ka na. Ang tagal na kaya namin naghihintay. Sophia, sino yan? Yan na ba ang bagong pinalit mo sa akin? Jan, pwede ba mamaya na tayo mag-usap? Okay? Lagi ka na lang ganyan. Sobrang siloso mo. Halika na nga, Jonard. Doon tayo sa taas. Sophia, saan kayo pupunta? Babalik ako dyan. Maghintay ka lang. Uminom ka lang muna dyan. Huwag ka na munang makulit. Sino ba yon? Boyfriend mo ba yun? Ba't ganun? Mukhang pakulaw. Hindi kayo bagay. Ganun lang talaga yun. Hayaan mo na siya. Medyo nagsasawa na nga rin ako sa kanya eh. Kung ganun, bakit hindi mo pa siya palitan? Sa tingin ko nga mas bagay tayo eh. Kaya iwan mo na siya. At ako na ang ipalit mo. Jonard. Sigurado ka? Baka naman may kasintahan ka na. Wala, Sophia. Matagal na rin ako naghihintay. Sa'yo. Hindi na nagawang makaiwas pa ng dalagang si Sofia nang halikan siya ni Jonard sa labi. Dalawa lamang silang naroroon sa isang silid na nasa second floor ng mansyon na yon. Doon ay pinagsaluhan nila ang maiinit na sandali sa kabila ng bago pa lang silang magkakilala. Wala nang pake ang bawat isa. Ang mahalaga sa kanila ay mapawi ang init na nag-aalab sa kanilang mga damdamin. Nasa ganong tagpo sila nang biglang bumukas ang pinto. Tila sinipa iyon mula sa labas. Sinasabi ko na nga ba eh, may ginagawa kayong milagro dito sa taas. Jan, ano ba? Tumigil ka na. Sobrang nasasakal na ako sa mga ginagawa mo. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Si Jonard na ang gusto ko ngayon. Hindi totoo yan, Sophia. Bawiin mo yung mga sinasabi mo. Ipagpapalit mo ko sa isang yan na ngayon mo lang nakilala. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Sa akin ka lang. Hoy ikaw, ayaw na sa'yo ng babae, pinipilit mo pa? Lumayas ka nga dito sa property ko. Nasa loob ka ng pamamahay ko. Wala akong pakialam sa'yo. Humanda ka. Tumigil kayong dalawa. Tama na yan. Itigil nyo na yan. Pakiusap. Tuluyan na ngang nagpang-abot ang dalawa at wala nang nagawa si Sofia para pigilin ang mga yon. Nagpambuno si Jan at si Jonard. Sa labanang yon ay nakakalamang si Jonard. Halos magulpi niya na ang kasintahan ng babaeng kinalantari niya. Ngunit laking gulat niya nang bigla itong naglabas ng isang matalas na patalim. Walang pag-aalinlangan nitong inunday kay Jonard ang kutsilyo na yon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nakailag ito at dumiretso ang patalim sa umaawat na si Sofia.
tinamaan ito sa dibdib at malapit yon sa puso na kaagad nitong ikinabuwal. Panandali ang natulala si John. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nagawa. Sinamantala naman yon ni Jonard upang ipalo kay John ang isang silyang kahoy na ikinabuwal din ito. Sa pagkakataong yon ay sunod-sunod pang inihampas ni Jonard ang silya na yon hanggang sa halos mawasak na ito. Nabigla pa siya sapagkat hindi niya inaasahan na mapapatay niya ang lalaking yon. Nataranta si Jonard. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mabilis siya nagbihis at lumingalinga sa paligid. Hindi siya maaaring makulong. Kailangan niyang makatakas. Ngunit nang binuksan niya ang pinto ay naalala niyang marami nga palang tao sa labas. At malamang ay makikita siya ng mga ito kaya't muli siyang bumalik sa loob ng kwarto. Laking gimbal niya nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin. Kamukhang kamukha siya ron ng kanyang ama na si Ronald. Dumagdag pa sa kanyang pagtataka nang mapansin niya ang bintana. Natanaw niya sa labas. Gabi na pala. Papaanong nangyari yon? Sigurado siya sa kanyang sarili na maikling oras pa lamang ang kanyang inilagi sa loob ng mansyon. Papaanong nangyaring naging gabi na agad? Gulong-gulo na si Jonard ng mga sandaling yon. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Nataranta siyang nagalungkat sa buong kwarto. Sa kanyang paghahalughog ay may nakita siyang isang galon at naglalaman yon ng gasolina. Hindi niya malaman kung papaanong nagkaroon nun doon. Pero laking tuwa niya na rin dahil magagamit niya ito. Oo, susunugin niya ang mansyon na yon. Ayaw niya magkaroon ng ebidensya sa krimen na kanyang nagawa. Kaya't nagmamadali siyang isinaboy ang gasolinang yon sa bangkay ni Sofia at ni John. Matapos nun ay unti-unti niyang binuhusan ng hagdan ng bahay na yon. Kaagad siyang nagtungo sa bintana upang hindi siya madamay sa pagkasunog. Mabilis na kumalat ang apoy matapos niyang ihagis ang kanyang lighter. Kasabay nun ay ang pagtalon niya sa bintana mula sa ikalawang palapag ng mansyon na yon. Iika-ika pa siyang tumayo habang naririnig ang mga nagsisigawang tao sa loob ng bahay. Unti-unti siyang lumayo doon. Naglakad siya paatras habang pinagmamasdan ang mabilis na pagkain ng apoy sa mansyon na yon. Wala na siyang pake kahit masunog pa to. Ang mahalaga ay maibenta niya ang property na yon. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto ay laking pagtataka niya nang tila bigla ang nawala ang apoy na lumalamon sa mansyon na yon. Napansin din niya na umaga na pala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanya ang sunog na mansyon. Nananatili pa rin itong nakatayo, ngunit halata na malaki ang sirang tinamunon mula sa apoy. Sa kanyang kuryosidad ay muli niyang tinungo ang pintuan nun. Nais niyang siguraduhin kung namatay ba ang lahat ng tao doon. Ayaw niya kasi magkaroon ng ebidensya at higit sa lahat ay ayaw niyang makulong. Dahan-dahan niya pang binuksan ang pintuan. Tumambad sa kanya ang mga sunog na bangkay ng mga nagpaparty kagabi. Hindi niya na ikinagulat yon. Unti-unti siyang umakyat tungo sa ikalawang palapag. Nais niya rin siguraduhin na nasunog na ang bangkay ng magkasintahan. Unti-unti niyang binuksan ang pintuan nun at laking gulat niya nang hindi niya na makita ang bangkay ng dalawa. Halos sumiwalay pa ang kanyang kaluluwa nang marinig niya ang tinig ni Sofia. Jonard, ako bang hinahanap mo?
Buhay ka pa? Paanong? Hindi, Jonard. Matagal na akong patay. Matagal na kaming pinatay ng ama mo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Unti-unting napaatras si Jonard. Takot na takot siya nang makita niya ang sunog na katawan ni Sofia. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Papaanong ang ama niya ang pumatay, gayong siya ang sumunog sa bahay nila. Napahinto pa siya sa pag-atras nang tumama ang likod niya sa nakatayong katawan ni Jan. Nagimbal siya nang makita niyang sunog na sunog din ang buong katawan nito. Ha? Buhay ka rin? Teka, paano nangyari to? Gaya ng sinabi ni Sofia, matagal na kaming patay. Pinatay kami ng ama mo. Talagang like father, like son, no? Kasi ginawa mo rin ang eksaktong ginawa sa amin ng ama mo. Tama ka dyan. Kung anong sama ng ugali ni Ronald, ay siya ring minana nitong anak niya na si Jonard. Matagal na natin siyang hinihintay na bumalik dito. Pero hindi na siya nagpakita. Ayos lang naman yung Sofia. Total, nandito naman ang anak niya. Siya na ang magpapayad sa lahat ng kasalanan ng kanyang ama. Sandali, teka lang. Anong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Hindi! Wala nang nagawa pa si Jonard. Nang unti-unti ay lumapit sa kanya ang lahat ng bangkay na naroon. Hinatak siya nito sa ibaba at doon ay binuhusan ng gasolina. Tuwang-tuwa pa ang lahat ng yon matapos sindihan ng buhay ang katawan ni Jonard. Sa labas ng mansyon ay naroon ang matandang babae. Rinig na rinig niya ang pagsigaw ni Jonard na humihingi ng tulong habang nasusunog ng buhay ang kanyang katawan. Sadyang matigas ang ulo mo, iho. Katulad ka rin ng iyong ama, kaya't sinapit mo ang mga bagay na yan. Mabuti na lang talaga at hindi ko nakatuluyan ang ama mo. Siya ang sumunog sa mga kaklase naming si Sofia at si John. Gayon na rin ang ibang mga batchmate namin. Sadyang babaero kasi ang ama mo, kaya't nangyari ang mga bagay na ito. Mabuti na lamang ay umuwi na ako ng gabing yon nang makita kong magkasama si Ronald at Sofia. Kung hindi, ay hindi na ako tatanda at malamang kasama nila akong nasunog.